Banal na Diyos, aming Amang mapagmahal, nagpapasalamat kami sa araw na ito na ipinagkaloob mo sa amin upang ipagdiwang ang anibersaryo ng gawain po ng Sierra Nevada. Lord, naniniwala po kami na sa hapong ito, Ikaw ang nagtakda ng mga ganitong pangyayari para sa aming mga buhay, sapagkat Ikaw ang Diyos ng aming kasaysayan. Sa hapong ito, banal na Diyos, dumudulog kami sa iyo. Pakumbaba naming inaamin na wala po kaming magagawa kung kami ay hiwalay sa iyo. Kung kaya't hinihiling namin ang iyong pagsama, ang iyong pagkilos, Panginoon, sa amin pong pagdiriwang ng aming taos-pusong pasasalamat sa iyong katapatan at kabutihan. Lord, sa gawaing ito, Panginoon, na ipinagkatiwala mo sa bawat isa sa amin. Kung kaya hinihiling namin ang iyong malayang pagkilos, katagpuin po ninyo ang bawat isang nagsiparito. Sila na naglaan ng panahon, alang-alang sa iyong mga salita. Lord God, dalangin din namin ang mga kapatid naming naglalakbay pa. Saan man sila naroroon, ipagtanggol mo po sa anumang banta ng kaaway. Pakaingatan at daling ligtas sa dakong lugar na ito upang makapakinig ng iyong mabuting balita. At paniniwalaan namin, Panginoon, na uuwi kaming malakas, malusog, malaya, magaling at answered prayer. Ngayon pa lamang ay inaangkin na namin ang iyong malakas na pagkilos sa aming kalagitnaan, at sa iyo namin ibabalik ang lahat ng parangal, lahat ng papuri ngayon at magpakailanman sa ngalan ni Jesus. Malakas na palakpak ibigay natin sa ating Panginoon. Tayo po ay kumuha ng ating mga Biblia. Magbukas po tayo para po sa atin pong inspirational talk. Ang Mark chapter 12 verse 41 hanggang 44. Naupo si Jesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob sa templo at pinagmasdan ang mga naghuhulog ng salapi. Napansin niyang maraming mayayaman ang naghuhulog ng malalaking halaga. Lumapit naman ang isang biyudang dukha at naghulog ng 2 salaping tanso. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Sinasabi ko sa inyo, ang inihandog ng biyudang iyon ay higit na marami kaysa sa inihulog nilang lahat, sapagat ang lahat ay nagkaloob ng bahagi lamang ng kanilang kayamanan. Ngunit ang ibinigay ng babaeng iyon, bagamat siya'y dukha, ang buo niyang ikinabubuhay ang mabuting balita ng ating Panginoon." Palakpakan natin si Lord. Handa na po ba kayong makinig? Una po tayo sa presensya ng Diyos. Ang magandang tanong sa atin ngayong hapon, ano ba ang kaloob o ano ba ang handog na dala mo para sa Diyos? Alam niyo po ba, kapag nagdiriwang po ng anniversary, ang ibang tawag po natin dito ay Thanksgiving Day. Nandyan pa ba kayo? Bakit Thanksgiving? Sabihin mo nga sa katabi mo, bakit Thanksgiving? Yan. Kaya po Thanksgiving, kasi po ito po ay araw ng pasasalamat natin sa Diyos. Amen ba? Although araw-araw tayo nagpapasalamat sa Panginoon, sapagkat isang mabuting bagay ang magpasalamat sa Kanya. Palagi po nating naririnig that it is a good thing to thank the Lord, di ba? It is a good thing to thank God. Isang mabuting bagay ang magpasalamat sa Diyos. Kaya kung marunong kang magpasalamat, mga kapatid, at wala kang alam na kabutihan, nakagawa ka na ng kabutihan, hindi mo alam. Bakit? Ulitin ko, isang mabuting bagay ang magpasalamat sa Diyos. Kaya nga dapat meron tayong attitude of gratitude, isang ugali na laging nagpapasalamat. Lalong-lalo na ngayong araw po ng anibersaryo. Bakit? Could you imagine for 22 long years, sinamahan tayo ng Diyos, maitawid yung maraming problema, maraming pagsubok, maraming mga mabibigat na suliraning dinaanan, and yet, nandito ka pa rin. Amen? Nandito ka pa rin. The fact that you are here ngayong hapon ay isa ng larawan na ikaw ay pinagpala ni Yahweh. Amen ba? Imaginein mo, ang dami mong pinagdaanan ng mga pagsubok. Ang
Ang dami mong dinaan ng karamdaman. Ang dami mong pinagdaanan ng mga pag-uusig. Ang daming mabibigat na sitwasyon ang dumating sa buhay mo. Pero nandito ka pa rin, nakatayo, naglilingkod, nagpapasalamat sa kabutihan ng Panginoon. Amen? Kaya po napakaganda, makita natin ngayong hapon, ma-evaluate natin kung nandyan po kayo. Kayo po ba'y nandyan? Okay? Kung kayo po'y nandyan, gusto ko pong marinig ninyo yung tanong na ano ang aking handog sa hapong ito? Kasi ang isang malaking dahilan kung bakit po tayo dumadalo ng gawain, sinabi ko po yan kanina. Ang isang malaking dahilan kung bakit ka dumadalo ng gawain ay upang sumamba sa Diyos. Ulitin ko Kaya ka dumadalo ng gawain ay upang sumamba sa Diyos. Kung hindi mo yan alam, kapatid, dapat mong malaman ngayong hapon na kaya ka dumadalo ng gawain para sumamba sa Diyos. Now, alam mo na ngayon na ang pagdalo mo ng gawain ay upang sumamba sa Diyos. Ngayon, kung ang alam mo, kaya ka dumadalo ng gawain ay dahil sa prayer request mo, sasabihin ko sa iyong, hindi yan masama, pero hindi yan ang malalim na dahilan kung bakit ka nasa gawain ng Panginoon. Kaya tayo dumadalo para tayo ay sumamba. Ngayon, makinig. Kung dumadalo tayo para sumamba, huwag niyong kakalimutan na walang pagsambang nagaganap kung walang handog. Magandang marinig mo yan kasi bihira yan maririnig. Pagkakataon mo nang maitama yung dapat na maitama sa iyong puso. Bakit? Kasi tumatanda na tayo. Hindi natin alam yung katotohanan na kaya tayo dumadalo ay para sumamba at walang pagsambang nagaganap kung walang handog. Ngayon, kung ang iniisip mong handog ay puro pera, sasabihin ko sa iyo, mali ka na naman. Nandiyan pa ba kayo? Bakit? Dahil ang gawain ng Diyos, tandaan mo, ang Diyos na pinaglilingkuran mo, hindi mukhang pera. Hindi kailangan ng Diyos ang pera mo. Hindi tayo kailangan ng Diyos. Ang Diyos, tayo ang nangangailangan sa Kanya. Huwag mong akalain kaya mong tulungan ng Diyos. Huwag mong akalain kaya mong pasanin ng Diyos. Siya ang papasan sa'yo. Siya ang tutulong sa'yo. Siya ang magbibigay ng tagumpay sa'yo. Hindi mo binibigyan ng tagumpay ang Diyos dahil siya ang nagbibigay ng tagumpay sa buhay mo. At kung magtatagumpay ang gawain ng Panginoon, it's not because of what I've done. It's not because of who I am, but because of who you are. Lord, ikaw yon. Kung bakit kami nagtagumpay, kung bakit kami nakatawid, nakarating kami ng 22 taon, o anumang taon ng iyong anniversary. Tandaan mo, nakarating ka dyan, nakatawid ka dyan, dahil sa napakasaganang habag at biyaya ng Diyos sa atin. Kaya nga, pagbabasahin niyo po ang Romans chapter 12 verse 1 hanggang 2. Ganito ang mababasa mo. I urge you, my dear brethren, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifice, holy and acceptable to Him. This is an act and reasonable worship before God. Sa Tagalog, ang sabi po doon, alang-alang. Makinig kayo, alang-alang sa napakasaganang habag ng Diyos. Ialay ninyo ang inyong sarili
bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag na kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang wagas at dalisay. Palakpakan natin ang Panginoon. Anong gustong ituro sa atin? Okay? Sabi dito, alang-alang. Sa Ingles, in view of God's mercy, alang-alang sa habag ng Diyos sa atin. Alang-alang sa habag ng Diyos, ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Isang klase ng pag-aalay, mga kapatid, na kalugod-lugod sa Panginoon. Yung ialay mo ang iyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba. Pagdadalo ka ng gawain, dapat tinatanong mo ang sarili mo, ano ba ang handog ko ngayong hapon sa Diyos? Ano ang handog mo? Dapat alam mo kung ano yung handog mo. Bagamat sinasabi ko sa inyo, pag handog ang pag-uusapan, hindi laging pera-pera yan. Kaya nga merong handog na pasasalamat eh. A offering of praise, offering of thanks, handog na papuri, handog na pasasalamat. Pero hindi pwedeng walang handog. Hello? Kaya kung nandyan ka ngayong hapon, kapatid, ikaw na nakikinig ngayon sa live broadcast, gusto kong malaman mo kung dumadalo ka dahil lang sa prayer request. Congratulations. Ngayong hapon narinig mo na kapag dadalo ka ng gawain, dapat meron kang handog. Ano ang handog mo sa Panginoon? May dala ka bang pasasalamat? Kaya nga meron tayong mga patotoo sa bawat gawain para maihandog mo yung kabutihan, yung pasasalamat sa kabutihan, sa habag ng Diyos na ginawa niya sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen po. Sige, palakpakan muna natin ang Diyos. Ngayon, sabi ng ating binasa, balik tayo, naupo si Jesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob sa templo at pinagmasdan niya ang naghuhulog ng salapi. The Lord is watching us. Nagmamasid, nag-o-observe, sabihin mo nga sa katabi mo, nagmamasid. Alam niyo po ba nung 90s, meron pong kantang God is watching us. Napakahalaga maintindihan mo na wala kang ginagawa sa buhay na ito na hindi minamasdan ng Diyos. Uulitin ko, wala kang ginagawang kahit na ano na hindi minamasdan ng Diyos. Lahat ng ginagawa mo, minamasdan ng Diyos. Pati yung paghahandog mo, minamasdan niya. Pero ito ang nakapagtataka. Though God is watching us, listen very carefully. Ang Panginoon, nandun siya sa templo. Nandito halimbawa yung kalooban. Dito hinahandog yung kaloob. For example, nandoon si Jesus. Nandoon si Lord. Tinitingnan niya, ino-observe niya yung mga kaloob. Tatanungin ko po kayo, sa palagay niyo po ba, si Jesus na nandun, yung babaeng balo, nagkaloob dito, nalaman niya, dalawa lang na kusing ang kanyang hinulog. Tanong, brothers and sisters, bakit niya nalaman? Anong meron? Kasi walang nalilingid sa Diyos. Kahit ano ang ihandog mo sa Panginoon, alam yan ng Diyos. Amen? Wala kang kaloob, wala kang handog na hindi alam ng ating Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. At dito sa pagkakataong ito, mga kapatid, alam ng Diyos ang kanyang handog. Napakahalaga maintindihan po natin, mga kapatid, yung tamang motivation sa paghahandog. Because in the Lord, motive counts a lot. Ulitin ko, baka hindi mo narinig. Sa Panginoon, napakahalaga ng motibo. Sa Panginoon, hindi po palakihan, hindi po paliitan. Pagandahan ng kalooban yan.
ang hulog niya. Yung hulog ng mayayaman, malalaki. Pero ang sabi ng Panginoong Jesus, yung kanilang binigay, labis lang sa kanila, surplus. Tanong ngayong hapon, ano ang hinahandog mo sa Diyos? Magandang hamon sa atin yan. Ano ang hinahandog mo sa Panginoon? Ang binibigay ba natin sa Kanya yung the best o yung tira-tira? Hello? Panahon po ng paghahandog. Naalala ko po, pagdating sa paghahandog, isa sa napakagandang halimbawa ay si Cain at si Abel. Tandaan niyo ba yon? Si Cain at si Abel, panahon ng paghahandog, sila'y naghandog ng pareho sa Panginoon. Subalit, yung handog ni Cain, alam niya ang tamang handog. Ang tamang handog ay dapat may buhay. Para yung dugo, panghandog kay Yahweh. Brother, kung crops kayong harvest niya, yes. Ang tawag dyan ng Bisaya, mindset. No, mindset ba? Ang totoo, pwede naman niyang ibenta yung gulay niya para bumili ng may buhay na ihahandog kay Yahweh. Nandiyan ba kayo? Kaya dito, alamin natin kung anong problema. Kinalugdan ng Diyos kanino? Ulitin ko, kaninong handog ang kinalugdan? Ngayon, yung sa kanya, hindi. Yung kanino? Kay? Anong ginawa ni Cain? Ano? Pinatay niya si Abel. There was a box Ang ibig sabihin, hindi yung handog ang problema. a holy box Puso! that contained items that reminded people of God's faithfulness to them. Puso ang may problema. God's power surrounded Nagalit the siya, box. nainggit, Moving it nagtampo, from one place to another nagdamdam. Hindi handog yung extreme problema, kapatid. Puso. Kaya pag may problema ang handog mo, hindi handog ang problema. Ang problema, yung puso. He gathered 30,000 of Israel's best Amen. to move people, Isang araw, loaded the ark on a cart, and pushed it sabi ng all the way to Panginoon, Jerusalem. sumisigaw yung dugo While they ni, moved the ni ark, Abel. David and Sumisigaw sa Solomon Panginoon ng with all katarungan. their might. Dumating ang As they Panginoon, ang traveled, sabi niya, joyful noise to the Lord. Nasaan ang kapatid mong si Abel? Sinagot siya ni Cain, Yahweh, ako ba'y tagapag-alaga ng aking kapatid? Pinaslang mo ba ang iyong kapatid? Tanong, nagtatanong ba si Yahweh dahil hindi niya alam? Hello? Nagtatanong ba si Yahweh dahil hindi niya alam? Nagtatanong ba si Yahweh dahil hindi niya malukit si Abel? Nagtatanong si Yahweh kasi binibigyan siya ng pagkakataon, aminin niya yung kanyang pagkakasala. Muli siyang binigyan ng pagkakataon ng Panginoon. Pinaslang mo ba yung kapatid mo? Mga kapatid, hindi nagtatanong si Lord kasi hindi niya alam. Walang bagay na hindi niya alam. Yung babae, ang layo-layo, alam niya 2 kusing lang yung hinulog. Sinong magsasabing nakita ng Panginoon yung layo na yun, yung hinulog niya? Kapatid, etong tatandaan mo, wala kang gagawin sa buhay na ito na hindi nakita at hindi nalaman ng ating Diyos. Alam niya lahat ng hinahandog mo. Isang araw, si Haring David. Si Haring David, mga kapatid, nagpa-census. Pinabilang niya lahat ng army. Army ng Israel, 800,000. Army ng Judah, 500,000. Galit na galit si Yahweh sa kanya. Brother Bong, bakit kaya nagalit si Yahweh? Well, simple lang. Kasi during that time, si David nakatingin sa kakayanan ng kanyang mga army. Hello! Tinuturuan tayo ng Diyos. Huwag kang tumingin sa kakayahan ng iyong mga sandatahan. Tumingin ka sa kakayanan ng Diyos sa buhay mo. Amen. Ngayon, inusig siya ng kanyang budhi. Nang matulog siya, pagising niya ng umaga, pumunta sa kanya si Propeta God. Prophet God came to him at ang sabi sa kanya, Haring David,
tatlong kaparusahan ng iyong pagpipilian. Una, sa kanyang maling ginawa, ano yun? Nagtiwala siya sa tao. Nagtiwala siya sa kanyang mga sundatahan, hindi sa Diyos. Sabi ni Prophet God, tatlong bagay, tatlong pagpipilian ng parusa. Number 1, 3 taong taggutom. Number 2, 3 buwan ng pag-uusig ng iyong mga kaaway. Number 3, 3 araw na salot. Sarap, ano? Binigyan pa siya ng choices. 3 multiple choice. Number 1, 3 taong taggutom. Number 2, 3 buwan ng pag-uusig ng iyong mga kaaway. Number 3, 3 araw na salot. Sabi niya, mahabagin si Yahweh. Ang pinipili ko, yung 3 araw na salot, sapagkat ayaw ko na ako ay mapapa sa kamay ng mga kaaway. So pinili niya yung 3 days na salot. Unang araw, 70,000 people died because of his failure. 70,000 namatay, mga innocent. Umiyak siya sa Diyos, lumuhod siya. Sabi niya, Panginoon, labis na to. Hindi ako makapapayag. Ako na lang ang parusahan mo at ang aking sambahayan. Okay na ako. Nahabag si Yahweh sa kanya. Nakaganyan na yung kamay ng mga anghel para sa ikalawang araw na parusa, na salot. Sabi ni Yahweh sa anghel, wag na. Wag mo nang ituloy. Ngayon, si David ay kinausap ni God. Si God, the prophet God, yung propetang God. Pinuntahan siya. Ang sabi niya, pumunta ka kay Arauna. Paghandog ka sa Diyos sa lupain ni Arauna. Hindi po alauna, kasi alas 4:30 na. Si Arauna, doon ka maghandog sa lupain. Pumunta siya ngayon, kasama yung mga kawal. Sabi ni Arauna, mahal na hari, meron ho yata kayong pakay. Meron, kailangan ko ang yung lupa. Sabi niya, sige po, kunin niyo po at gamitin niyo po sa paghahandog kay Yahweh. Nawa po ay pakinggan niya ang inyong mga kahilingan. Huwag niyo na pong bayaran. Yung mga tupa na ihahandog, pati yung altar, lupain, huwag niyo na pong bayaran. Pakinggan mo, kaibigan, kapatid. Sabi ni Haring David, hindi ako maghahandog sa Diyos ng anumang bagay na walang halaga sa akin. Babayaran ko ang lahat ng yan. I will not slumber to my soul. Hindi ako papayag na yung aking handog sa Diyos ay walang kabuluhan. Dapat pag maghahandog ka kay Lord, yung merong kabuluhan. Amen? Huwag kang pumayag na yung iyong handog para sa Panginoon ay walang halaga para sa iyo. Ang pinakamasarap na handog, yung naaapektuhan yung iba sa handog mo. Yung babae, si Maria, pumunta sa Panginoon. Naghandog siya, binasag niya yung alabaster jar ng pabango, binuhos niya sa ating Panginoon. Sabi ng mga alagad, sayang! Sayang! Magagamit pa sana sa maraming mahihirap. Sabi ng Panginoon, hayaan niyo siya. Yung mga mahihirap, habang panahon kasama niyo ako, madaling panahon na lang ninyo akong makakasama. Pero tandaan niyo to, yung ginawa ng babaeng ito, aalalahanin habang panahon. Apektado yung mga lingkod dahil sa kanyang handog. Kapatid, maraming naapektuhan sa paglilingkod mo. Bakit ganyan na lang ang paglilingkod mo sa Panginoon? Buong buhay mo, binibigay mo na sa Kanya. Napakaganda ng handog mo, naapektuhan yung iba. Amen!
Anong big sabihin yan, Brother Bong? May dating yung paglilingkod mo. Lagyan mo ng dating, lagyan mo ng halaga, lagyan mo ng value. Sabi ni David, I will not offer anything to God that will never cost me nothing. That will not cost me nothing. Okay, tayo po tayong lahat. Hallelujah! Handa mo yung handog na pasasalamat sa Diyos. Handog mo sa Panginoon ngayong araw yung iyong sarili, yung iyong pasasalamat, yung iyong pagsamba, yung iyong pagluwalhati. Lord, I offer my life to you. Everything I have belongs to you, O God. Hallelujah! Taas mo kamay mo, pikit mo yung mga mata mo, pasalamatan mo ang Panginoon sa oras na ito.